Okay. So if that's the case, sir, ngayon, sa sitwasyon natin na sinasabi nilang, teka, paubos na yung pondo natin, saan tayo pwedeng kumuha pala? Kung ngayon yun. Wala nga pondo eh. Ang program nga. Dahil kaya nga, wala pang ano yan. So kung halimbawa naman na meron sila na po-project na talagang pagkukunan, di mag-supplemental budget sila. Pwede naman, madalian yun. Kung patawag lang ang presidente, 3-day session, special session, ipakita nila yung pagkakagastusan, pakita nila yung source of revenue, di aprobahan namin. Dahil emergency. Bakit po sinasabi na kapag ipinagpatuloy itong pagkakaroon ng unprogrammed appropriations, para tayong bumabalik sa pork barrel? Kasi nga, halimbawa, nagkaroon ng pagkakataon na may pondo, lump sum yung appropriation, walang specifics kung saan gagastusin. So, ibig sabihin, binibigyan natin ng power ang executive department para sila yung mag-appropriate ng mga pagkakagastusan nila. So, kumbaga, kasi parang lump sum yes. na pondo. Saka, alam mo, kaya nangyari yung anomaly nung 2023, 2024, 2025 dahil dyan sa unprogrammed funds. At bakit? Ano ang ginawa? Tinanggal yung mga pre-propose ng executive department, tinanggal ng Kongreso sa program funds, inilagay sa unprogrammed funds. Para, kunyari, napondohan nila. Pero sa totoo, walang pagkukunan ng pondo yun. Tapos yung pet projects ng mga legislators, dun sila nag-insert. I see. Ayun, doon nila in-insert yung mga projects. Yung mga pre-propose ng Pangulo, President's budget, inilagay nila sa unprogrammed funds, doon sa walang pagkukunan ng pondo. At dahil dyan, ganito nangyari. Una, meron tayong mga foreign assisted projects. Merong Philippine Equity, yung ating counterpart. 240 billion pesos noong 2024, 157 billion noong 2025. Tinanggal yan, pinasukan ng mga insertions ng mga flood control, kung ano-ano. Farm to market road. So ano epekto nun? Tinanong ko mismo during the budget hearing, tinanong ko yung DOTR, ano naging epekto niya dun sa mga foreign assisted loans na tinanggalan ng counterpart. Ano sabi ng DOTR? Dalawang project pala. Yung Metro Manila Subway, 400 billion plus yan. So, tinanggalan nila ng equity. Yung mga equity na yan, kasamihan niya pambili ng mga right-of-way at iba pang gastos. Ano nangyari? Dahil dyan, madidelay, dapat sa 2028, operational na yung Metro Subway. Makakasakay na tayo. Dahil tinanggalan nila, 2032 na matatapos yung subway. At anong ibig sabihin yan? Dahil may mga penalties, may mga commitment fees, ang pinakamalaking gastos dyan, yung escalation of prices ng materials and labors, pagkatapos yung foreign exchange. Kaya ang sabi ng DOTR, 20% ang itataas ng cost ng proyekto from 400 plus billion to about 500 billion na. Dahil lang sa tinanggalan nila ng equity. Yung PNR, elevated railway, 800 plus billion yan. Tinanggalan din nila. So from 2029 na dapat matapos, 2032 na rin. At ang epekto niyan, 20% din. So yung 800 billion, mga 1 billion na. Yung papasanin na ni Juan de la Cruz. Ni Juan de la Cruz, Ay, napakabigat. At ipinasok niyan yung mga flood control, mga sub-standards, saka yung mga proyekto na hindi naman kailangan talaga. Yes. Pet project lang ng mga legislator. Kung Egay, hihirit sana ako ng ng part 2 ng ating pag-uusap para mahimay pa natin yan. Pasensya na kulang ang oras pero gustong-gusto naming malaman niya kung gaano kabigat sa bulsa natin lahat yan. Oo nga marami ganun pa. Pala yun, no? Yung anomaly, anong 3 years budget, tip of the iceberg pa lang yung alam natin.